Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal. Bago po simula, gusto ko muna bumati sa mga kapatid natin na nakikinig. At ngayon po ay nasa Cebu. Ngayon yung mga kapatid natin na nasa Samar, Agus del Sur, nasa US, at maging nasa Metro Manila, at nasa probinsya ng Rizal, at particular sa Binangonan, kung sa Taytay, at pati sa kapatid natin na nasa Marikina. So, also ito ay ako pong ibabahagi sa inyo ang paksa na may kinalaman po sa Juan Newman. Napakabuti po ng Diyos kasi ito pong kapahayag na ito ay binigay sa akin ng Panginoon mula po sa aklat ng Ephesians chapter 2, verse 15. Ang sabi po sa Ephesians 15, by abolishing the law of commands, expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace. Sabi po sa aking binasa, under the grace of God, God created in Himself. Ano yung kanyang nilikha mula sa kanyang sarili? Ito po yung tinatawag na one new man. So, take note, kung kayo po ay mayroong pangsulat o meron po kayong notebook at makahanda ng ballpen, hindi po itong isulat. Sabi diyan, Apostle Paul knew it already. The revelation of one woman. Ibig sabihin, hindi pa po tayo pinapanganak. Sa sinulat ng Apostle Paul, makikita po natin itong revelation of one woman. So, ito pa po yung sinabi niya. Sabi ni Paul, sa Galatians 3:28. So, kanina, Ephesians chapter 2, verse 15. Ngayon naman sa Galatians 3:28, sa faithful version, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So, kanina, Ephesians 15, ngayon po, Galatians 3:28. Sabi sa Tagalog, wala nang magiging Hudyo o Griego man, wala nang magiging alipin o malayaman, wala nang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa na kay Kristo Jesus. So, itong mga binasa ko po mula sa Ephesians 2:15 at saka po Galatia chapter 3:28 sa English at sa Tagalog na translation, ito po ay mayroon pang isang sinabi si Pablo doon naman sa aklat ng Roma. Pakikita rin po natin yun. Meron tinatawag na one new man o yung lahat ay isa. Ang tawag po dyan ay one new man. So, tingnan po natin yung kung ating bulayin ang mga kasulatan tulad na sinabi ko kanina sa Roma 1:16. Sabi po rito, I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation to everyone who believes, both to the Jew first
and to the Greek. So ito pong sinasabing to everyone, to the Jew first and to the Greek, ang binabanggit po dyan ay salvation. Sabi ni Pablo, hindi niya ihihiya na ibahagi ang ebanghelyo nito para sa bawat isa. Na ang tinutukoy dito ay maniniwala sa ebanghelyo nito una sa Hudyo dahil din sa Grego. So ang kaligtasan na tinutukoy po ito ni Pablo ay hindi lamang po yung kaligtasan ng kaluluwa. Alam po natin yun na yung salvation na ito ay binibigyan ng bigat na mayroong pagliligtas ng Diyos para sa kaluluwa. At ito'y matagal nang tinapos ni Jesus sa cross of Calvary. Ilang libong taon na ang nakararaan. Pero ang gusto ko makita po ito pong tinutukoy na one human o everyone, ito po ay may pangako ang Diyos na long satisfied life. Na habang ikaw ay sigurado na ligtas ang iyong kaluluwa sa tinatawag na kaparusahan, sa sinasabing pagkakaroon ng eternal life o kasiguruhan ng ating kaluluwa, habang tayo po ay nabubuhay sa lupa, may pinangako din ng Diyos na proteksyon o pagliligtas habang tayo ay narito sa lupa. At ito po ay ipinangako niya kanino, sabi ni Pablo, sa one human. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon, hindi lamang po yung patungkol sa eternal life. Ito po yung patungkol sa abundant life. Na ang Panginoon mayroong pangako na long satisfied life. Kanino? Sa one human. Sino yung one human na ito? Sabi niya, both to the Jew first, excuse me, and to the Greek. Excuse me. So everyone, ito po yung one human na pinangakuha ng Diyos ng satisfied life. Tuloy po natin. Apostle Paul said, Jew first. Una sa Hudyo. Ayun, Hudyo muna. Next is Greek. Pag sinabing Greek, ito tumutukoy sa bansa ng Greek. Ito yung bayan na hindi sila kasama sa tinatawag na bansang Israel. Hindi sila kasama sa 12 tribes of Israel. So yung sinasabing Jew first, ito po ay kasama sa 12 tribo ng Israel. Ito po yung Jew. So, yung Grego, ito po yung mga bansa na wala sa ilalim ng batas ni Moses. Hindi sila nasasakop. Kaya nasabi sa Ephesians chapter 2 verse 15, ano sabi doon? Under the grace of God, nag-create ang Diyos ng one human. At itong one human na ito, kabilang po dito yung mga hintil na wala sa ilalim ng batas ng kautusan ni Moses. So, watch this. One Jew first. So, yung tinatawag na Jew first, one Jew first. So, whose Jew is this? So, ang Hudyo po na ito ay walang iba, si Jesus of Nazareth. Kumbaga, sa 12 tribes of Israel, mula sa tribo ni Judah, isa lamang po ang nakatupad ng kautusan ni Moses. Lahat ng batas. At sabi po sa Matthew chapter 5 verse 17, sinabi ni Jesus na siya'y naparito sa lupa hindi para labagin, kundi para tuparin ang lahat ng kautusan. So naganap po niya yun. So one Jew is Jesus. Siya'y nag-iisa po.
Kumbaga, ang bansang Israel, lahat ng 12 tribes, lahat sila sumubok na tuparin ang batas ng kautusan. Pero lahat po sila ay nabigo. Sinusubukan nila siyempre kasi alam nila na sila ay nasa ilalim ng batas. Pero according to the Bible, wala talagang iba na nakatupad, kundi si Jesus. Kaya nga, yung tinutukoy dito na Jew first, ito ay si Jesus. One Jew is Jesus. So siya po ay naturally naging son of man. Siya po ay naging adopted son of Jewish parent. Bakit po ba sinabing adopted? Kasi po, alam naman po yung ang kasaysayan na si Jesus po, nung pinagbuntis ni Mary, hindi po ito galing kay Joseph. At wala din pong dugo ni Mary na nananarilay. Ngayon, nung malaman po ni Joseph na si Jesus, na si Mary po ay magdadalang tao, dinarap na itong hiwalayan. Pero ano po ang ginawa ng Panginoon? Sinugo ang anghel na si Gabriel at sinabihan na yung ipagdadalang tao ni Mary ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay. Kaya nung malaman ito ni Joseph, hindi na niya ituloy ang paghiwalay. Siyempre, bakit po naging adopted? Kasi po kinakailangan pakasalan ni Joseph si Mary para bigyan ng apelido si Jesus. Kaya by blood, si Jesus po ay hindi talaga Hudyo. Pero siya po ay naging adopted son of Jewish parent. So lumilitaw, si Jesus po, by blood, hindi po talaga siya Hudyo. Dahil siya po in-adopt, so lahat ng karapatan ng isang bata na in-adopt, lahat ng karapatan na meron si Jesus, ito po ay hindi pwede ipapait ni Joseph at saka ni Mary. Kaya siya po ay bilang anak ng tao, siya po ay adopted son of Jewish parent. Adopted son of Joseph and Mary. Nagkaroon ng natural adoption. So, ang sunod po yung Gentiles. So, ang Gentiles po, ito po yung tinatawag ni San Pablo na galing sa Griego o mga Gentileship. Ito po yung naturally born of the flesh, pinanganak. So, ang lifespan of one human ay meron tinatawag na satisfied life. Ibig sabihin, meron silang katiyakan na sila po ay may buhay na walangan, pero habang sila ay nasa lupa, they will experience yung tinatawag na abundant living. Ano ba yung abundant living? Na habang ikaw ay nasa lupa, ikaw ay malusog, ikaw ay naaalagaan ng maayos, ikaw ay mayroong proteksyon. So, pag-usapan natin lifespan. Letter A, si Jesus po, nung siya ay nasa lupa, ang inilagi po niya ay bilang lost sheep of Israel. Kasi nga, meron pong parable of the lost sheep. Anong sabi? Iniwanan ng siya na putyang at hinanap ng isa. So, yun po yung tumutukoy kay Jesus. So, ano yung lifespan ni Jesus sa lupa? Ang kanyang naging lifespan ay 33 years old bago siya namatay. Then, letter B, ang Gentileship, ang kanilang lifespan na binigyan ng Diyos na para magkaroon sila ng abundant living ay so ang tawag sa kanila ay lost sheep, so Gentile. Ang lifespan is 120 years old. At ito po ay kinonfirm ng Genesis chapter 6 verse 3. Ano po sabi sa Genesis chapter 6 verse 3? Good News Bible.
Then the Lord said, I will not allow people to live forever. They are mortal. So from now on, they will no longer than 120 years. So ilan yun? 120 years. So, watch this carefully. Tutukan natin itong mabuti, mga minamahal. Sabi sa James chapter 1, verse 5, however, if anyone lacks wisdom, let him ask of God, who gives to everyone freely, and does not reproach the one who asks, and shall be given to him. So, sabi diyan, humingi tayo ng wisdom sa Diyos. So, ganito po ang nangyari. Bakit ko po nasabi na yung 1 po ay si Jesus at yung pong Gentile, ito po yung kanyang papakasalan. Ito po yung binigyan ng abundant living. Ito yung sinabi ng Apostol Pablo na kinreate ng Diyos mula sa kanyang sarili. Ang tawag ay one-human. So, para po makuha ko yung revelation of one-human, ito po yung tinuro sa akin ng Panginoon. Tinuruan niya ako na, sabi sa Psalms 90 verse 12, teach us to number our days, that we may apply our hearts to wisdom. So, tinuruan niya ako magbilang para kumuha ng wisdom sa Diyos. Kailan po nangyari yan? Simula po 2014 hanggang 2021. At itong aking ibinabahagi ngayon, ito po'y bunga ng aking pagsasaliksik simula 2014. Bumalik po ako sa scriptures at habang bumabalik ako, dinadala ako ng Panginoon sa mga salita niya na magdadala sa akin para makuha ko yung karunungan galing sa Diyos, hindi galing sa aking sarili. So, ito po yung naging guide ko. Psalms 90 verse 12. So, yung Daddy Jesus nang siya ay nabuhay sa lupa bilang anak ng tao ay 33 years old. So, mahalaga po kasi yan eh. Piliin nyo, mga minamahal, nung si Jesus po ay pinanak ni Mary, tinupad din na Mary yung batas ni Moses. Na yung bata, kapag 8 araw after may panganak, ito po ay kinakailangan po i-circumcise. Ganun din, after ng circumcision, ang batang ito, si Jesus, ay dinala sa templo para ihandog. So ito po ay bahagi po ng batas na pinagkaloob ng Diyos sa bansang Israel. Kaya si Jesus, sanggol pa, ang kanyang mga magulang na parehong Diyo ay pinapractice po yung batas. Kaya si Jesus, paglabas niya, after 8 days, tinipad po nila yun. Ngayon, pagdating po ni Jesus ng edad 12 years old, siya po ay nagkaroon po ng tinatawag na spiritual adoption. Mula sa pagiging son of man, si Jesus po ay naging Son of God. At yun po ay sinabi ng salita ng Diyos sa Lucas chapter 2, verse 49, na si Jesus po ay nagkaroon ng encounter sa Diyos. Kaya nga nung sila'y makita ng kanyang ina at kanyang ama, dahil hinahanap siya, sabi ni Jesus, bakit niyo po ako hinahanap? Hindi po ba niyo alam, I am doing my Father's business. Kailangan po ako mamalagi sa harapan ng aking ama. So, ibig sabihin, yung kanya encounter na yun ay simula
para si Jesus po ay magkaroon po ng kaugnayan sa kanyang Diyos Ama. Hindi maintindihan ni Mary at ni Joseph. Kasi nga, si Jesus pinalaki nila para malaman yung batas ni Moses. Kaya nga, di pa nga niya kayang ganapin ang mga magulang niya mismo. Tinupad nila yung hingin ng batas. Pagdating niya ng edad 33, edad 12, nagulat si Mary kasi nga, iba kasi ang natutunan nila pagdating sa Diyos. So, hindi na talaga maintindihan. So, pagdating sa loob ng mga kapatid, mga minamahal ng 18 taon, si Jesus po ay, katulad na napanggit ko na, ay nagsimula siyang tuparin ang batas ni Moses simula 12 hanggang 30 anyos. So, 18 years. At kasabay po noon, si Jesus po ay nagkaroon po ng tinatawag na training. Training po mula sa kanyang ama. Ibig sabihin, siya po ay tinuluan for 18 years. Kaya nga, kapag mayroong nagtatanong sa kanya, na saan ba nanggaling ang iyong karunungan? Ang karunungan nito ay hindi namang nag-aral. Sabi ni Jesus, ito ay nanggaling sa nagsugo sa kanya. So, hindi ito kanya. Sabi niya, my doctrine is not mine. My doctrine, galing ito sa nagsugo sa akin. So, siya po ay nag-undergo ng training. Ang tawag po natin dyan, discipleship training. Siya po ay nag-undergo ng mentoring process for 18 years. Bago siya nag-ministry nung edad 30. Kaya nga, nung edad 30 po na siya po ay iniwalan ng kanyang ama. Yung kanyang ama na lagi niyang kausap, yung kanyang ama na lagi niyang nagtuturo sa kanya, naghubog sa kanya para matupad din ang batas ni Moises. Pagdating niya ng 30, siya po ay nag-undergo ng tinatawag na water baptism sa pamamagitan ni Juan Bautista. Kaya nung si Bautismo, nagsalita yung ama sa langit. At ang sabi ng ama, ito aking anak na lubos kong kinalugdan. Sabi nga sa English, this is my beloved son in whom I am well pleased. Tapos bumaba yung Holy Spirit at in-empower siya. Binigyan siya ng tulong para i-empower para gumawa ng mga miracles. Kaya sa loob ng 3 taon ng pagbiministeryo ni Jesus, siya po ay sinamahan ng banal na Espiritu. Kaya kung meron pong miracle na naganap sa kanyang 3 taong pagbiministeryo, sinabi ni Jesus yun sa Luke chapter 4 verse 18. Sumasakin ang Espiritu ng Diyos. So, ibig sabihin niya, yung pagpapagaling, pagpapalaya, yung makakita ng mga bulag, hindi si Jesus po ang may gawa nun. Ang trabaho niya nangaral. Ang trabaho niya magdasal. Pero pagdating sa miracle na naganap sa kanyang ministeryo, ito po ay through the empowerment of the Holy Spirit. Kaya kung magkikwenta po tayo, si Jesus po ay nag-undergo ng training for 18 years bago siya nag-mission. At nung siya po ay mag-mission na, siya po muna ay in-empower ng Holy Spirit. Kaya after 3 years na kanyang ministry, kinailangan siyang mamatay doon sa cross of Calvary para tubusin ang bansa Israel at bilhin ang kanyang dugo ang hintil na kasama doon sa tinatawag na one human. Ibig sabihin, si Jesus yung groom at yung binili ng kanyang dugo, dito kukunin yung tinatawag na bride, yung kanyang papakasalan. Kaya nga, sa ating pagbibilang, nakita ko na ito palang one human na tinutukoy, ito po ay yung groom at saka yung bride. Na kung paano si Jesus nagkaroon ng satisfied life for 33 years, ganoon din
yung bride na kanyang mapakasalan doon sa manggagaling sa Gentile, ito po ay binigyan din ng Diyos ng satisfied life. Ba't ko nakita yun? Kasi nga po, sabi ng awit, teach us to number our days. So, tinuruan ako ng Lord ng magbilang, kaya doon ko naiintindihan bakit merong one human. Tuloy ko po. So, yung edad na laan ng Diyos sa intil ay 120 years old. So, maliwanag po. Yung 120 years old, ito po yung satisfied life na gusto ng Panginoon na hindi lang sila nakatanggap ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Hindi lamang binibig ng dugo ni Jesus yung kanilang kaluluwa para mapahamak, kundi nangako din ang Diyos na kung paano si Jesus binigyan ng malusog na pangatawan. Sabi sa Luke chapter 2, verse 40 at saka verse 52. Siya po ay naging malusog, siya po ay makisig, siya po ay mayroong favor ng Diyos sa tao. So, ibig sabihin, yung 33 years ni Jesus, siya po ay binigyan ng satisfied life. Ganon din po ang papakasalan niya sa kanyang pagkabalik. Binigyan sila ng long satisfied life. So, kaya nga sabi ito, 33 plus 120 equals 153. So, this number is very familiar sa nakararami nagbabasa ng Biblia. So, yung edad ni Jesus na short satisfied life at saka edad ng kanyang papakasalan mula sa Gentile ay 120 ng ibig sabihin long satisfied life. So, hindi na sila nakatanggap ng kaligtasan ng kaluluwa. Sila ay mayroong proteksyon para maingatan ang kanilang pamumuhay. Magkaroon sila ng abundant life. Hindi sila maloko ni Satanas. Hindi sila ma-distract. Sila po ay handang alagaan ng Diyos. Ayan po. Ang bilang po na one human ay 153. Tuloy ko po. 153. So, yung 153, yan po ay hinango sa John 21:11. Yan, kikita niyo po. John 21 verse 11. Ayan, one human. John 21:11. So, ang sabi po rito, Simon Peter went up to the shore and drew the net to the land full of large fish. So, naalala ko po sa Luke chapter 5, nung si Jesus po ay hindi pa namamatay, siya po ay sinabihan po niya si Pedro na pumalaot at mamalakayan ng isda. So, pagpunta po niya doon sa nung siya po ay mag-agis ng lambat, si Pedro, ano po nangyari? Excuse me. Yan. Sabi po ng Bible, halos magkasisira yung lambat. Ngayon, pagkagustuhan po nila na makuha lahat yung mga isda, humingi ng tulong si Pedro dun sa isang bangka na kung saan lalo yung ibang makaalagad. At ang sabi ng Biblia, halos lumubog ang bangka. Itong panahon na ito yung panahon na si Jesus po ay hindi pa namamatay. Hindi pa siya resurrected Jesus. Pero doon po sa John 21, ang binasa ko sa inyo sa verse 11, ito na po yung resurrected Jesus. At ang sabi po, nung resurrected Jesus kay Simon, umalaot ka at ihakas mo ang lambat. So, yung lambat ay napuno ng mga malaking isda. Ilan yun? 153.
Sabi dito, although there were so many, the net was not torn. So ito pong lambat dito, ang instruction ni Jesus o yung resurrected Jesus kay Simon Peter is ihagis yung lambat sa gawing kanan. So bakit po sinabing gawing kanan? Kasi po gusto ipakita ni Jesus na siya po ay pupunta sa right hand of God. At yung papakasalan niya, hindi makakasama niya sa right hand of God. At sinabi po yan ni San Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 6, sabi doon, meron siyang makakasama sa right hand of God. Ito po yung kanyang papakasalan. Ito po yung inihahanda ng Diyos sa ating kapanahunan. Ito yung katulad ni Jesus, makakaranas ng tukso, makakaranas ng mga pagsubok, pero mananatiling matatag. Bakit? Kasi ang ginagawa ngayon ni Jesus, ipinagpipray niya ngayon doon sa right hand of God bilang high priest yung kanyang papakasalan. Yun po ay nasa Hebrews chapter 7 verse 25. At sinasabi din sa Hebrews chapter 4 na kung siya tinukso, tayo rin ay tutukso. Siya hindi patukso. Ngayon, para tayo po ay hindi maligaw, para tayo ay hindi ma-distract, yung papakasalan ng Panginoon, kanyang pinagpe-pray. Para pagbabalik niya, ito ay matatag, matibay, balusog. Kumbaga, yung papakasalan niya is without wrinkles. Sabi nga, hindi mapupunit yung lambat. So, napakaraming mga simbahan ngayon sa kasaysayan na makikita natin na lumaki, nagsimulang maliit, tapos lumaki, pero ano nangyari? Dahil yung lambat po nila ay may butas, napupunit, ano nangyayari? Nakakahati-hati, nagkakaroon ng hindi pagkakasundo, nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ng pagtatalo. Bakit po? Kasi nga po, ang papakasalan ng Panginoon ay hindi po ito masasabing malaking grupo. Ang papakasalan po niya, ito po yung buhat sa body of Christ, meron siyang mga pinili para pakasalan, para maging matibay. Ito yung mananatiling matatag. Kahit anong tukso ang kaharapin, hindi sila madadala ng flood of corruption na dinala ni Lucifer at ang mga fallen angels. Ito yung nagdala ng flood of corruption. Kaya mga minamahal, gusto kong maunawaan po yung mabuti na ito pong 153 na isda na binabanggit dito o yung malaking isda, ito po ay yung mga hindi madadala ng mga panunukso ng kaaway. Hindi sila matitinag. Kung sila man ay nasa lupang ito, hindi sila makukurak. Hindi sila madadala ng mga maling aral. Yung po mga minamahal, gusto ko po bigyan ng diin ngayon sa oras na ito. Kahit sila po ay na-expose sa iba't ibang grupo, iba't ibang mga sekta, iba-ibang mga simbahan na may kinalaman sa body of Christ, sila po ay hindi madadala ng mga nakaklitong mga aral. Hindi po sila madadala noon. So yun po yung gusto ko pong ipakita mabuti sa inyo mga minamahal. Ayan po, yung pong 153 large fish, yan po yung one yung man. Yan po yung sinatawag po sa aklat ng New Testament na new wineskin na pagkakalooban ng bagong anak. Kumbaga ito pong revelation of one new man, hindi po ito sa old wineskin. Kasi po, pagka po ang makakarinig po nito ay old wineskin believer, hindi po nila ito maunawaan. Ganun po yung nangyari kay Mary at kay Joseph. Nung nagsasalita si Jesus, patungkol sa kanyang encounter sa God the Father, sa kanyang Ama na nasa langit, na siya ay tinuturuan, hindi ito maintindihan ni Mary kasi si Mary po ay larawan ng old wineskin believer. So si Jesus po, siya po bilang
nasa edad na 12, siya po ay new wine skin. Kaya yung tinanggap niyang revelation sa kanyang ama, naunawaan niya. Nung sinesend niya sa kanyang mother at sa kanyang parent, hindi nila maintindihan. Kaya, mga minamahal, ito pong monument, ito po yung ulitin ko, ito po yung tatanggap ng bagong alak. Kasi sila po yung bagong sisidlan sa Tagalog o new wine skin believers. So, yan po. 153 piece, yan po yung monument. At yan po yung tinutukoy na 153 na large space na ibig sabihin ay 1 million. So, ito po ay meron po pong continuation. Ito pong aking diniscuss ay part 1 po ito ng Revelation of 1 New Man na kung saan sinabi ni San Pablo mula saan? Sa Ephesians chapter 2 verse 15, sinabi niya sa Galatians 3 verse 28, at sinabi niya sa Romans chapter 1 verse 16. At kinumpul po ito ni John doon po sa John chapter 21 na kung si Jesus ay kinalagaan ng kanyang ama sa panahon natin, yung kanyang papakasalan, ito po ang inaalagaan ngayon ng Holy Spirit. Na katulad ko po, sa matagal na panahon, ako po'y maraming natutunan sa mga magagaling na mga mentor, magagaling na conferences, iba't ibang movement. Pero ito po, isinesel ko sa inyo, ito po ay naisip ko sa Holy Spirit simula 2014. No, ako po ay magkaroon na encounter sa Holy Spirit sa panaginip. At doon ko nalaman ako pala, doon pala naging anak ng Diyos. Doon ako nagsimulang bumalik sa Scripture at doon ko nakita itong Revelation of 1 New Man na galing mismo sa isinulat ni San Pablo. So, hindi ko po ito sariling idea. Para maintindihan ko, nagtatanong po ako sa Holy Spirit. At patuloy po akong itinatama ng banal na Espiritu. Kaya kung kayo po ay interesado po na matuto, kasi po itong aking tinuturo online is a limited topic. Kumbaga, may mga topic po ako na nakahanda o patuturo na libre ko pong ini-offer. Kaya lang, siyempre, hindi ko naman po ito ipinipilit. Kung sino mo yung mga gusto, pwede niyo po akong i-message sa aking Facebook account sa Messenger. Ang pangalan po ng aking account ay Angel Vitang Liben o doon sa aking FB. Dalawa po yan. Yung isa po, ang picture ay dalawa kami ni Mrs. Yung isa po ay kami ni Mrs. Nasa kasama po namin si Bishop Noel. Yung pong kasama ko po na nag-ordain sa akin. So, salamat po sa Panginoon. Kaya kung kayo po ay interesado po na matuto pa, na mag-aaral, at kung sa tingin mo, ikaw yung kinikilos ng Holy Spirit, i-message nyo lamang po ako. At handa po ako na magbigay. Kumbaga, kung kayo po ay hindi naman po yung kailangan marami, pwede ko po sabihin kung saan po lugar tayo pwede mag-aral. Yung iba, kung malalayong lugar, pwede naman po ang online na pag-aaral. Pero kung kayo naman po ay malapit lang dito sa Rizal, pwede po tayo magkaroon ng face-to-face na pag-aaral na hindi po naka-online. Sapagkat napakarami ko pong natanggap sa Panginoon na fresh revelation na ito po ay nilalaan ko po dun sa yung mga new wine skin believer para pumunta po ng bagong araw. Lalo na po sa next generation. So maraming salamat po tayo po yung manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa atin na ibahagi na revelation na ito galing mismo sa letter o epistle ni Paul na kung saan sinasabi niya na mayroong inihanda ang Diyos para po sa nalalapit na millennium, nalalapit na kasalan ng ikakasal ay ang groom at ang bride. Si Jesus po yung groom na binigyan niyo po ng
short, satisfied life. At mula sa Gentile nation, ikaw po ay may mga pinili na bibigyan ng long satisfied life na pinagkalooban mo kami ng 120 years para mabuhay sa lupa, na kung saan ito ay magiging aware kami na alagaan yung natitirang buhay namin. Dahil nangako ka ng long satisfied life, so ibig sabihin nun, kailangan matuto kami i-manage o i-handle yung buhay na natitira sa amin dito sa lupa bago mo kami kunin, bago mo kami pakasalan, kung kami man ay kasama doon sa pinili mo para pakasalan. Salamat po, Panginoon. Salamat po aming Ama sa umagang ito. Tuwing ka, ito po ang aming isang panalangin. In the name of God. Amen and Amen. Praise God.